Nagbunyi ang mga DDS nang malamang pansamantalang bumaba sa pwesto ang International Criminal Court or ICC Chief Prosecutor na si Karim Khan. Ang pagbaba nito sa pwesto ay sa gitna ng investigasyon ng United Nations dahil sa kanyang umano'y sexual misconduct. Nag-iwan ng mensahe si Karim Khan kasabay ng panandalian niyang pagbibitiw sa pwesto habang gumugulong ang investigasyon sa umano'y sexual misconduct na inaakusa sa kanya ng isang staff na isang abogado mula Malaysia. My decision is driven by deep and unwavering commitment to the credibility of our office and the court, and to safeguard the integrity of the process and fairness to all involved. Ani Karim Khan sa kanyang liham. Una itong naiulat sa ICC noong Oktubre at ito ay mariing itinanggi ng 54 anyos na prosecutor ang mga aligasyon at sinabing maraming pag-atake at banta ang natatanggap niya at ng ICC ngayon. Sinabi ng opisina ni Karim Khan na nag-leave ang prosecutor hanggang matapos ang investigasyon ng United Nations Office of Internal Oversight Services. Our client remains the prosecutor, has not stepped down and has no intention of doing. Dagdag pa ng abogado ni Khan sa isang liham. Si Karim Khan ang chief prosecutor sa mga kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Naging matunog si Khan matapos maglunsad ng mga investigasyon at makapagpalabas ng warrant of arrest sa ilang matataas na pinuno ng iba't ibang bansa gaya ni na Vladimir Putin ng Russia, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Samantala, nagbigay ng pahayag si Attorney Cristina Conti, ang Assistant to Counsel ng International Criminal Court o ICC, sa kanyang Facebook post na posibleng ang Deputy Prosecutor na si Mim Mandiaye-Niang ang mamuno sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tribunal. Aniya, ito po si Mim Mandiaye-Niang, Deputy Prosecutor ng ICC at naka-assign siya sa kasong The Prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Habang naka-admin leave si Karim Khan ay mukhang siya ang magli-lead ng prosecution team sa investigation at handling ng kaso patungkol sa Pilipinas. Taga-Senegal siya. Nagtrabaho siyang judge doon tapos later sa international tribunals ng Rwanda at Yugoslavia. 3 years na siyang part ng ICC. Tapos may 6 years pa siya sa term niya. Mabigat yung isyong kinakaharap ni Karim Khan, yung prosecutor ng ICC. Kaya tama lang na may seryosong investigasyon sa aligasyon. Tingin ko tama rin ang desisyon niyang sumantabi muna habang papalalim ang investigasyon. Bahagi ito ng mekanismo ng pagpapanagot. Walang perpektong tao, walang perpektong institusyon. Pero worth a shot din naman itong ICC para sa hustisya, para sa mga biktima, habang naghahanap pa rin ng ibang puwang. PS, malamang French ang gagamitin niya sa court ha, kaya masanay na po tayo sa Mr. Duterte. Ani Conti. Si Cristina Conti rin ang abogado ng mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs ni Duterte, na inakusahan ng crimes against humanity at nakakulong sa ICC sa The Hague, Netherlands. Nakatakda ang kanyang confirmation of charges sa September 23, 2025. Nagbigay naman ng opinyon si Attorney Enzo Recto. Ito mga kabunyog, mga kababayan, medyo malungkot na balita ito. Siyempre, pag malungkot na balita tungkol sa ICC, tuwang-tuwa na naman ang mga DDS, nagpipiestahan na naman. Ayan, tingnan nyo anya. Napilitang mag-leave si ICC Prosecutor Karim Khan. No? Dahil may reklamo laban dito, may kaso ito, si Prosecutor Karim Khan. Totoo po ba ito? Itong mga kumakalat na anong ito? Ano ang epekto nito? Paano na ang kaso ni Duterte sa ICC? Kung may kaso ngang kinakaharap si ICC Prosecutor Karim Khan at napwersa itong mag-leave. Ang totoo mga kabunyog, totoo naman, mayroong reklamo laban kay Karim Khan, ang ICC Prosecutor. Nareklamo siya ng sexual misconduct. Mayroon daw inabuso na staff yata o ano niya, sa opisina niya, nireklamo siya. Alam nyo, ang paliwanag dito ni ICC Prosecutor Karim Khan, sa dami ng kanyang mga
sa kanya, sa dami ng kanyang mga hinahabol, inuusig, kinakasuhan, at mabibigat na mga tao, personahe ito, tulad ni Vladimir Putin ng Russia, ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, tapos ito na nga sa Pilipinas, si dating Presidente Rodrigo Duterte. Sabi ni Karim Khan, inaasahan niya na yan. Sa trabaho niya talaga bilang ICC prosecutor, talagang hahanapan siya ng butas. At dahil napaka-makapangyarihan ang kanyang mga kalaban, pwedeng gawan talaga ng yung ganyan. Kaya sabi niya, haharapin niya yan. Kasi hindi nga lang ang pag-relieve ang inaano sa kanya eh. Talagang pinipersa siya na mag-resign na bilang prosecutor. Marami may mga nag-ano na mag-resign na siya bilang ICC prosecutor. Pero sinasabi ni Karim Khan, hindi ako magre-resign. Kasi pag nag-resign ako bilang ICC prosecutor, parang inamin ko na niya na totoo ang akusasyon sa akin. At matutuwa yung mga kinasuhan ko, yung mga inuusig ko, nililitis ko. Matutuwa sila. Actually, kaya nila ako gustong matanggal kasi nga, malalakas na tao ang aking mga kinasuhan, sabi ni Karim Khan. Imaginin mo nga naman, si Presidente Putin ng Russia, si Prime Minister Netanyahu ng Israel. Tapos yung mga leader din ng Hamas, sinama niya rin sa kinasuhan niya ng crimes against humanity, war crimes, genocide. Sabi ni Karim Khan, hindi. Pero dahil may reklamo sa akin, okay, haharapin ko yan. At para maging patas ang investigasyon, habang iniimbestigahan ako, hindi na muna ako aakto bilang prosecutor. Kumbaga, nag-file siya ng temporary leave. O yun, ilinaw lang natin temporary leave. Hindi naman siya nag-resign, nag-leave lang siya, at hindi naman matagal yon, temporary lang, habang lang iniimbestigahan siya. Kasi sabi ni Karim Khan, okay lang naman imbestigahan ako, wala namang problema. Okay, imbestigahan ako kung talagang nakakommit ako ng pang-aabuso, sexual misconduct. Okay, bukas akong imbestigahan. At habang iniimbestigahan ako, para hindi ko ma-impluwensya ng investigasyon, di mag-temporary leave muna ako. Yun, nag-temporary leave. Ngayon, ano ang epekto nito sa kaso ni Duterte sa ICC? Siyempre, malungkot yan kasi nabalita kasi prosecutor yan eh. Siya talaga yung nag-aasikaso ng kaso na yan. Alam niya ang pasikot-sikot ng kaso na yan ni Duterte. ICC prosecutor yan eh. Siya ang pinaka-lead na dyan. Pero, hindi lang naman siya sulod dyan. Mayroon naman niyang assistant na prosecutor. Kumbaga, mayroon ding isa pa dyan, mga abogado pa dyan, nakatulong niya. Kaya, kahit hindi siya makakagampan ngayon bilang prosecutor kasi nakalive siya, yung associate o yung pangalawa sa kanya na prosecutor, yan ang magpapatuloy niyan. Kaya tuloy-tuloy pa rin yan. Saka hindi naman magtatagal yan, temporary leave lang naman yan. Sana nga, malusutan ni Karim Khan itong, sa kanya, itong kinakaharap niyang problemang ito, kasi kailangan siya sa kaso na yan. Sana malampasan niya yan. Tayo naman, naniniwala tayo na panggigipit lang ito sa kanya. Sana malampasan niya. Pero ano't ano man, ang ICC prosecutor, opisina naman yan eh. Opisina. Office of the ICC Prosecutor. Ganun yan. Hindi lang naman siya dyan ang abogado. Marami yan. Maraming abogado ang office ng ICC Prosecutor. Maraming staff yan. Siya lang yung pinaka-head niyan. Pero kung may mangyari man, halimbawa na talagang matanggal siya sa pagka-prosecutor, papalitan lang naman siya. Papalitan lang naman siya. Tulad nung dati, nagsimula ang kaso na yan ni Duterte, ang humahawak niyan, yung babae, yung black na attorney, si Fatou Bensouda. Yun ang nagsimula ng investigasyon kay Duterte. Ngayon, nung mag-retire yun, pumalit itong si Karim Khan. Si Karim Khan ay British na lawyer. British. Ang mother niya ay Pakistani. Pakistani. Ang father niya ba? Basta, isa sa kanya mga magulang, Pakistani. Yung father niya yata. Tapos yung niya, British. Kaya, pero na siya, doon na siya nag-aral ng law sa King's College sa London, diyan na siya nag-aral. Kaya British lawyer siya na may Pakistaning lahi. Kaya ito si Karim Khan.
So, anyway, tuloy pa rin ang kaso. Wala namang problema yan sa kaso ni Duterte. May mga humahawak naman ang kaso na yan. Pero sana bago yung September, kasi yung September 23, 2025, confirmation of charges hearing yun. Sana bago yun ay malampasan na ni Karim Khan itong pagsubok na ito sa kanya, itong problema niyang ito, at makabalik siya. Kasi kailangan siya dyan. Kailangan siya dyan. Kaya anyway, yan ang paliwanag dyan sa nangyayari sa ICC prosecutor. Kasi marami nang nagtatanong sa atin. Kaya pinaliwanag natin ito. Mga kabunyog, mga kababayan, hindi naman ito parang malubhang setback sa kaso ni laban kay Duterte. Hindi naman. Pero syempre, nakakalungkot na nagkaroon ng reklamo laban kay ICC prosecutor Karim Khan. Pero sabi niya naman, malalampasan niya naman yan. Hindi naman daw totoo yung akusasyon sa kanya. So sana malampasan niya ito. Okay, mga kabunyog, yan po ang paliwanag dyan. Sa mga nagtatanong sa atin, alam nyo, tayo na yung tanungan ng mga tao ng mga balita Kapag may mga balita, daming messages sa akin. Attorney, ano ba to? Pakipaliwanag naman. Pakidiscuss naman ito. So yan po mga kabunyog, mga kababayan. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.